nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content. Alam ko matagal nyo nang tinatanong to. Shoutout natin si Jerwin de la Cruz. Nag-comment siya sa atin, sabi niya dito, need pa po bang ibalik ang modem neto ni Converge? Para sa mga hindi nakakaalam, sobrang tagal ko na rin kahit papano na nakakonect dito kay Converge, parang around 6 years na rin or 5 years. So far so good talaga, at sa dami-dami kong nagamit na internet or internet service provider, Sun, PLDT, Globe, eto lang talaga yung nagtagal sa akin mga tropa. At regarding nga dito, kung ibabalik pa ba ang modem ni Converge, and regards sa mga experience ko sa mga previous kong internet service provider na testing or nagamit, sobrang bihira naman, or talagang as in yung Globe, Sun or PLDT na nagamit ko dito, hindi na nila kinuha yung modem or yung in-install nila na para magka-internet kami dito sa bahay or magka-wifi. And sobrang bihira lang naman talaga na may nagpupunta na kukuha niyan, and yung iba pa nga may nagko-comment sa akin, hindi naman talaga pala taga-Converge mismo. Kaya kung ma-experience ninyo na may pumunta dyan sa inyong bahay or sa location ninyo, malamang sa malamang baka ayan yung mga tinatawag na mga third party, at baka ang mangyari dyan ibebenta ulit nila or gamitin ulit nila nga yung modem mo. Ang mahirap kasi dyan mga tropa, kapag may nagpunta sa inyo na nagpanggap na taga-Converge and hindi naman pala talaga nakarekta sa Converge, gamitin yung modem mo and hindi pala sila authorized mga tropa. And may mga nagko-comment na nakaka-receive daw sila ng email na kailangan daw ibalik yung modem, magpupunta pa sa pinaka-office nila or kung saan man, napaka-hassle naman siguro nun para sa part ko, 'di ba? And regards nga sa mga previous ko na na-experience na internet service provider, Globe, Sun, PLDT, hindi ko na binalik pa yung modem na mga ginamit nila or mga in-install dito sa akin. So, ayun mga tropa, and yung iba naibenta ko na rin mga tropa ko. So, pero mga tropa ko, pagmamay-ari pa rin talaga ni Converge yung pinaka-modem nyo. And kung ako sa inyo, itambak nyo na lang yan sa bahay. Huwag nyo nang pag-aksayahan pa na ihatid pa yan sa pinaka-opisina nila mga tropa. And kung may magpunta man na magsabi na taga-Converge sila, i-confirm ninyo mismo kay Converge or tumawag kayo sa kanila sa landline nila or dito nga sa internet kung meron na kayong ibang service internet provider, 'di ba? Nakakatawag pa rin naman diyan sa Click to Talk kahit hindi na kayo mismo na taga-Converge. Gumamit lang kayo nung dati ninyong mga number, yung account number ninyo. Pero ipapaliwanag ko sa inyo dito sa kanilang frequently asked question, pagmamay-ari pa rin talaga yan ng Converge. Ayan yung pinakamahirap diyan, yung tipong binayaran mo na ng monthly, akala mo sa iyo na sila pa rin pala yung may pag-aari niyan. So base dito sa article nila dito sa subscription agreement, Converge shall provide the subscriber with the necessary equipment. Ito nga yung i-install sa inyo na modem para magkaroon kayo ng internet. And sabi dito, this equipment and peripherals shall at all times remain property of Converge. So ayun, kung medyo ayaw nyo na meron kayong dinadala sa pamumuhay ninyo, ibalik na lang ninyo. And syempre, kahit papano mahahassle kayo sa pagpunta sa mismong opisina ng Converge. And i-make sure ninyo kung ibabalik ninyo yung pinaka-modem, naka-handwritten or meron kayong agreement na naibalik ninyo na or naka-save talaga doon na ibinalik nyo talaga yung pinaka-modem nila. And kung ibabalik nyo naman yung modem na yan or kung ita-terminate ninyo yung pinaka-subscription nyo sa kanila, meron kayong babayaran dyan mga tropa dahil meron ngang lock-in period. Kaya siguro kung gusto nyong gayahin din yung ginagawa ko, hinahayaan ko na lang yan na nakatambak dito, or syempre kahit papano bahala na sila mag-asikaso niya, And kagaya nung sinabi ko nung una, make sure nyo kung may magbabahay-bahay sa inyo na taga-Converge talaga yan, kasi meron din sila ditong nakasulat sa agreement nila dito mismo sa website nila. Sabi dito, subscriber possess the peripherals nga mga tropa, and
meron kayong i-avail sa kanila. Kung yung in-avail nyo sa kanila pinapagbayad kayo ng monthly amortization or meron kayong in-upgrade dyan sa pinaka-modem ninyo, syempre yung mga nauuso yung bago ngayon or additional router, yung mga Wi-Fi 6, kung meron kayong mga binabayaran dyan na monthly amortization, ayun, natatransfer yung ownership nun kung makumpleto na ninyo yung pinaka-bayad or kung kailanman matatapos yung agreement ninyo monthly. Pero in the event nga that the subscription is terminated or for any reason whatsoever, or Converge disconnect, terminate the service, or kung ano man yung na-trigger na nagkaroon kayo ng violation, mapapasa kanila pa rin yung pinaka-modem na binayaran ninyo na external router or kung ano man yung inabil nyo sa kanila na alam nyo na modem or na router, 'di ba? And nakalagay din dito may pupunta sa inyo na agent or representative, at dito base sa agreement inaalaw nyo sila na pumasok mismo sa premises ninyo at kunin yung pinaka-modem na inabil ninyo kahit na binayaran nyo na yon, or kung hindi nyo man natapos, no, kukunin lang nila yon again kung hindi pa kayo tapos magbayad dun sa pinaka-external na router. Ayun ang pinakamasaklap, no, 'di ba? Kung nag-avail kayo ng mga external router bukod pa doon sa pinaka-modem ni Converge. So anong pinaka-suggestion ko sa inyo? Hayaan nyo na lang yan mga tropa para hindi na kayo ma-hassle dyan. And again, kung ayaw nyong may mga dalahin na ganyan, kasi mga tropa, kung i-terminate nyo naman yan, tuloy-tuloy pa rin yung billing yan mga tropa hanggat pasok kayo dun sa pinaka-lock-in period. Tuloy-tuloy pa rin yung billing yan kahit ibalik nyo pa yung modem nyan hanggat meron kayong lock-in period kung hindi nyo man tapusin yon, di ba? Kung ipapaterminate ninyo yung pinaka-service nila, I highly recommend antayin nyo yung 24 months na lock-in period and tumawag kayo sa pinaka-Converge kung naka 23 months na kayo para manotice sila para dun sa 24 months hindi na kayo magbayad kasi meron kayong tinatawag na bill deposit dyan para magamit nyo pa yung isang buwan na advance bill deposit ninyo. And again, another topic na yun, no? So ayun, sana naintindihan ninyo yung simpleng paliwanag ko, or kung hindi pa kayo naka-gets, no, nasa sa inyo, it's your choice pa rin kung ibabalik ninyo, no? Dito sa Reddit, ang dami ring nagtatanong na ganito, kailangan ko bang ibalik ang modem ko pagkatapos ma-disconnect, no? And again, ayun yung pinaka-kasagutan ko kung gusto nyong ibalik yung inyong modem, 'di ba? Ayun na lang. Kung may mga iba pa kayong mga katanungan diyan, mga tropa, no, or kung gusto nyong basahin yung agreement, nandito lang yan sa pinaka-website nila. Kung meron kayong mga hindi alam na terminology, i-google nyo lang yan. Ito yung optical network unit, ito yung tinatawag na modem, mga tropa, no. Ayan yung itsura niyan, ganyan yung mga modem. And dun naman sa may monthly amortization, iba pa yon. Meron kayong inabil siguro ng mga Wi-Fi 6 or mga external router bukod dito sa router na to or modem router na yan, mga tropa. So napakadali lang naman ng paliwanag ko, mga tropa, no. Kung kulang pa, comment na lang kayo dyan para another topic na lang natin. Like, share, and subscribe, mga tropa. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax,